Dito po tayo sa Eco Oil. Gasolina po dito sa amin sa Alabat. Bali po, tanungin lang natin yung ating kaibigan kung magkano na inabot ng presyo ng gasolina dito sa atin. Sir, ano ba nga naman, sir? Archie. Si Sir Archie, tanungin natin kung magkano na ang naitaas na gasolina dito sa bayan ng Alabat. Magkano na nga, sir, yung nabot? Wala pa naman 5 piso. Wala pa. Pero, ano ba yan? May kasunod? At hindi namin alam kung anong Detalye. Kung ano magiging mangyari sa mainland, di ba? Kasi tawid tayo eh. Pero base doon sa kuwan, sir, yung pagtaas, anong feedback nung ating mga customer pag nakakausap niyo po dito? Medyo nagrereklamo at Kasi apektado. ngayon pataas ng gasolina. Pero anong masasabi mo sa pagtaas dulot ng gera natin? Aba, wala akong idea dyan sa giran na yan. Mas na-apektuhan lang tayo sa pagtaas. Pero kung ikaw tatanungin, yung 12% na ipinapatong sa gasolina, pwede bang pansamantalang tanggalin o tanggalin na? Oo, tanggalin na. Oo. Kasi laking bagay yung 12%, di ba, nung sa gasolina na VAT, di ba? Kung matatanggal yon, masasubsidy doon sa mga consumer na katulad ng mga nagta-transport, malaking bagay, di ba? Medyo bababa yung gasolina, di ba? Anong pananaw niyo, sir, doon? Para makausad naman tayo. Wala nang bat. Opo, sige. Pero apektado kasi pag yung tinanggal yung bat, apektado rin yung government. Pero hindi naman natin sinasabi na tanggalin lahat. Kumbaga temporary, alisin muna habang mataas yung presyo ng gasolina, di ba? Okay. So, salamat ha. Nagkarga dito sa Eco Oil. Tanungin natin si ate. Ate, ano pangalan niyo po? Apple. Base doon sa nararamdaman ng pagtaas ng gasolina. Anong masasabi niyo po, ate? Talagang mabigat. Kaya nga lang ay no choice. Kailangan choice. ng sasakyan. Pero, yung budget niya po natin, apektado ba? Opo, syempre naman. Opo. Kasi di may tataas yung presyo ng bilihin, di ba po? Parang kanyan eh, mag-escalate talaga pag taas ng bilihin, di ba? Pero, ate, yung 12% natin na bat sa gasolina, ano masasabi mo doon? Tanggalin pansamantala o wag tanggalin? Kung pwedeng tanggalin, ay di tanggalin po. Pero, pag naayos naman po yung sigalot, pwede naman nila ibalik. Ba't kailangan po itanggalin yung 12%? Sobrang taas. Para, Apektado. kasi pag tinanggal yung 12%, mararamdaman, bababa siya. Kasi yun ang nagpapataas totally talaga. Pero, siyempre, government ko po yan. Pulisiya, siyempre, kasi dyan din yung mga tax natin na lalaking nakaitutulong. Pero, yung rekomendasyon natin, pansamantala, pwedeng tanggalin. Para pag bumalik na sa dati, pwedeng ibalik. Sige. Ma'am, thank you po. Salamat po ha. Kasi sila sa abala. Sige po. Pero sir, kayo sir, bilang tricycle driver at saka kundi, anong masasabi nyo sa pagtaas o epekto ng ating pagtaas ng gasolina? Masasabi ko talaga malaki ako. Opo. Nakakabuti ho ba yung gera talaga sa atin? Hindi, no? Talaga yung kahit sinong tanongin mo, iwarin ito ng Kaya nga po eh. Apektado tayo lahat, di ba? Oo nga ba? Kahit malayo sa atin, apektado pa. Okay, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga naman po. Pasensya na sa abala ha. Wala pong problema. Base po dahil sa hindi na maiwasan yung pagtaas ng gasolina natin, bilang nagsiservisyo sa mamamayan at tricycle driver, anong epekto sa inyo po ito? Ay, tayo po sa mga gasolina, wala ko tayong magagawa diyan. Opo. Magkano nga pa tinaas na dito sa atin? 5 piso. Tapos may add pa ng 2. Parang ganon. Bali City. Ganon? Pero bilang, di ba, kayo talaga yung nagsiservisyo, nararamdaman nyo talaga yung bigat, di ba po? Ay, ramdam namin. Oo. Hindi yung bigat. Oo. Yung mahal ng kuha, dahil kami nakatricycle kami, hindi bigat. Opo. Ang mahal ng presyo ng gasolina. Opo. Dito di ba po, sir? Sir, anong kuha nyo po bilang mamamayan? Huwag nyo na pong kuhanin yung tungkulin nyo po. Ano pakaramdam nyo doon sa talaga hindi maiwasan yung pagtaas ng ating gasolina? Ay, huwag na nating hintayin yung mga tricycle driver sa operator na humiling pa. Opo. Ng mga namumuno Yes. sa pamahalaan na tumataas. Dapat ang pamahalaan na
mag-adjust. Yes, yan ang, Sa pasahe para huwag mahirapan yung ating mga operator. yan ang maganda po sa sinabi ni Kapitan. Yung baga, proactive sir, no? Oo, dahil kung humiling naman sila at labis, hindi rin papayagan. Kaya magdeklara na yung namumuno. Yes, okay. Salamat po mga kapatid. Ang aming gwapong Kapitan. Talagang napakalawak ng kanyang opinion regarding doon sa kuha. Kaya thank you po. Salamat. Thank you. Sir, thank you. Okay, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga naman po. Pangulo ng first landing ng aming Altoda. Hingi lang tayo ng kanyang opinion regarding sa pagtaas ng gasolina. Kung ano ba talaga epekto nito sa mga tricycle driver. Sir, ano masasabi mo sir yung talaga hindi na mapigilan yung pagtaas ng ating gasolina dito sa atin? Una po ay magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat ng manonood ng aking kaibigang si Haji. Ano po? Ay ngayon po ay siyempre hindi natin maiwasan dahil nagkaroon tayo ng medyo may gera sa ating kalapit bansa. Medyo apektado po yung ating supply ng mga diesel, gasoline o kerosene, diesel ay medyo ang lagay po ngayon dito sa bayan ng Alabat ng mga namamasada ng tricycle driver medyo po nahihirapan na rin dahil biglang taas ng ating gasolina. Sa ano naman po ay tayo nakapagpasa na sa ating sangguniang bayan ng ating resolusyon na humihiling na magtaas ng pasahe para naman po matugunan natin yung pagtaas din ng presyo ng gasolina. Pero sir, hindi ka po makakapagtaas hanggat walang go signal ng resolusyon. Totoo po yun. Kailangan lang po bago tayo magtaas ang driver dito sa Bulo ng Alabat ay meron po tayong galing na basbas sa ating nakakataas na lokal na pamahalaan ng Alabat. Pero sir, anong may papayo nyo o anong magandang payo mo regarding doon sa, di ba may 12% yung ating gasolina sa VAT? Anong rekomendasyon nyo doon sa 12% na yun? Kasi sa akin po, sa aking pananaw, ang 12% VAT ay yan po ay isang pasakit pa rin ng mga mamamayang Pilipino. Sapagkat hindi po natin nalalaman kung saan napupunta yung bat na yan, ay basta po tinatanggal na lang sa atin pero may paliwanag pero hindi malinaw. Pero pag tinanggal sir yung 12%, magandang bababa o anong magiging resulta pag tinanggal yung 12%? Sa taas po ng gasolina at pag tinanggal ang 12% VAT, ay almost na sa 100 pesos, matatanggalan tayo ng 12 pesos. Yan. So laking kaluwagan na rin po yun. Tumaas man at nawala yung VAT, ay malaki na pong kaluwagan sa mga namamasada. Pero sir, di ba, dahil pulisya ng government, ginawang batas na rin ng executive order yan. Pero, rekomendasyon mo sir, temporary tanggalin o tanggalin na talaga lahat? Ang totally po, kasi hindi lang naman dito sa aking pananaw, ay marami din nagdadabit, napapanood ko sa ating mga FB, ay talagang marami nang umaangal sa 12% VAT. Pero ibig sabihin, wag tanggalin talaga, hindi temporary. Kasi siyempre, yung iba kasi sir, gusto nila, temporary alisin muna para maramdaman yung pagbaba ng gasolina. Pag naayos na yung sigalot, bala nilang itaas, ibalik uli. Anong masasabi mo Sa akin sir? po pananaw, ay kung talagang tanggalin muna yung VAT. Para po naman yung ating mga mamamayan dito sa ating bayan at sa buong Pilipinas ay maginawawan. Lalo-lalo po, lahat ng communities, lahat ng may VAT, apektado ng VAT. Pero yun po, 12% yan. Hindi po biro yan. Kaya nga po, yan. Yun, malinaw yung kanya sinabi, napakaganda. Kung kinakailangan pansamantala, tanggalin, ba't hindi? Pag okay na yung sigalot, di balik nyo kung yun pulisya ng government, di ba? Pero, rekomendasyon namin, tanggalin nyo na po yan, kasi yun ang talaga nagpapahirap sa ating bayan. Thank you po at God bless, ingat po tayo. Magandang umaga rin po at maraming salamat sa iyo, kaibigan. Thank you. Alright. Sir, Good morning. Ito po yung Altoda side ng Quezon side ng Altoda ng Alabat. Alamin lang natin kung anong kanilang nararamdaman regarding doon sa pagtaas ng gasolina. Kung apektado ba sila o ano pa man, di ba? Para ganun lang. Una-una ta, sir. Sir, anong masasabi mo doon sa pagtaas ng gasolina natin? Kami po ay naapektuhan at mahal po ang ang gasolina tapos pag minsan po matumal ang biyahe. Oo. Pero hindi po kayo makakapagtaas hanggat walang approval yung, di ba, LGU. Opo. Pero anong apektado sa inyo yung pagtaas talaga totally? Oo, dahil po ay
napakalaki po ng tinas ngayon. Okay. Kayo sir, ano masasabi niyo doon sa yung dulot ba ng gera makakabuti sa atin sa pagtaas ng gasolina? Ay hindi po. At gawang lalo sa aming mga pamilyado ay nahihirapan sa pagtaas ng mga gasolina yan. Yung mga bilhin ay mga tumaas din. Tapos ang pamasahe ng mga pasahero ay hindi naman tumataas. Kaya kami ay halos kugkog, apektado sa pagtaas. Sir, ano bang rekomendasyon mo regarding sa, di ba? May 12% yan yung bat ng gasolina. Kung ikaw ang tatanungin, pwede ba pansamantala tanggalin mo na yung 12% para bumaba yung gasolina o huwag tanggalin? Aba, ay para sa akin ay kailangan para bumaba ay tanggalin na muna. Pansamantala. Pansamantala. Kasi para maramdaman natin yung pagbaba, di ba? Huwag once na nasettle na naman, wala nang gera, pwede naman ibalik. Di ba? Pwede yun, di ba sir? Ano sa tingin mo kung pwede? Ay, pwede po yun. Sige. Tanggalin muna. Sige. Ito yung aming Pangulo ng Quezon Side, hingin na natin ang opinion regarding sa pagtaas ng gasolina. Kasi siyempre siya ang Pangulo, maramdaman lang natin kung ano masasabi niya sa pagtaas. Sir, Pangulo, ano masasabi mo sa pagtaas ng gasolina totally talaga? Ay di baka naman po yung iba yung may-ari ng mga gasolina yan ay sinasamantala na rin yung gerang yan para tumas ang gasolina, krudo. Kaya sana naman ay kung sa ating mga namumuno ay di Magkusa na. Hindi sir, Pangulo, kasi nga, hindi ka pwede magtaas ng pamasahe nyo kasi wala pang approval. LGU. Pero may naipasa na ba kayo ng resolusyon tungkol doon? meron na kaming request sa Sangguniang Bayan at yun ay pinag-aaralan na at second reading na ngayong susunod na Lunes. Kaya sana naman ay maaprubahan na yung taas para naman medyo magkaroon din Vibes na naman yung pag-year, di ba? magandang kita sa mahal ng gasolina ngayon. Pero experience mo kasi namamasada ka naman. Gaano kahirap talaga yung pagtaas ng gasolina? Aba, sobrang apektadong sobra siya ng mga namamasado dahil mahal ay walang kikitain na dahil hindi naman natas nga ang pamasahe. Kaya sana ay maprubahan na nga yung pagtaas ng pamasahe yan dito sa amin sa Pulo. Sige po. Sir, thank you po. Walang problema. Bro, thank you. Salamat po, Coach. Pasensya na sa abala. Thank you. Ito, nakausap natin yung totally. Sila kasi yung serbisyo sa mamamayan. Sila nakakaramdam kung paano yung bigat ng dulot ng pagtaas ng gasolina. Dito sa amin kasi, 5 pesos na almost ang naitaas. Tapos may kasunod pa. Siyempre, hindi naman natin pwedeng pagsabihan sila na tumigil sila sa gera. Pero, di ba, naramdaman namin na yung tinanong namin kung tungkol sa 12% ng VAT ng gasolina, siguro nga, temporary, alisin muna pansamantala para para maramdaman din namin o ng mamamayan na yung bumaba yung gasolina kasi ang talaga nakakapekto yung 12% din. Pag ayos na po, na-settle na, edi ibalik nyo po yung 12%. Pero for the meantime, ibaba muna pansamantala yung bat ng gasolina para naman makaramdam sila ng ginawa. Talagang hirap. Lalo dito sa amin, tawid dagat, siyempre mataas yung kasi nga, tina-travel pa o sinasakay pa sa barge para makarating dito. Diba? Kaya ramdam talaga nila yung hirap talaga. Kaya sana panawagan, kung mamarapatin, ibaba na, ay pasamantala tanggalin muna yung 12% doon sa gasolina para maibsan yung paghihirap o nararanasan nila talaga sobrang hirap ng taas. Kasi hindi naman sila makagalaw ng basta na rin sila magtataas. Siyempre, yung kuha nila, yung tinatawag, anong tawag nga sir nun? Yung nilalabas ng kuha, nung Taripa. O yung taripa. Once na walang nakalagay sa kanilang taripa, kukwestiyonin ng commuter. O wala kayong taripa. Kaya sana yung nasa taas, maging proactive na. Kayo na po ang kumilos, gumawa ng parang para maibsan yung pagbaba ng gasolina dito sa atin. Thank you po at God bless po. Bro, thank you.